May nagpadala po sa atin no ng screenshot ng account po niya sa GSIS. Ito po ay sa premiums at makikita yung arrears no until July yung nandoon sa naipakita niya. Every month may arrears ngayong taong 2024. I would say na ito po ay normal na nangyayari sa atin pong lahat, no? Kasi ito po ay dahil doon sa pagtaas ng sahod natin na retroactive galing po sa Enero, no? So from January until July, yung iba until August ay hindi pa po nila natanggap yung tama na sahod, no? Kulang pa. 2023 na rate yung basis. Kaya ang nangyari ay doon din nakabase yung deduction para po sa GSIS at maging ang remittance. Ngayon effective yung pagtaas ng sahod, so tumaas yung basic pay. So dapat mas mataas yung remittance compared doon sa actual na na-remit. Kaya yun ang dahilan kung bakit meron pong arrears dyan. Kaya ko po sinasabi na normal kasi ngayon na pong madalas to karamihan, ngayon na pong September yung pag-effect ng bagong rate nila, no? At marami pa rin po yung wala pang natanggap na salary differential. Yung salary differential, yun po yung payment doon sa kulang sa sahod na natanggap coming from January. At doon din po kukunin yung portion na intended for GSIS at yan ang magiging pambayad sa arrears na nakikita po ninyo sa GSIS account ninyo, no? So yung pong galing po sa inyo, deduction from your differential, dagdagan po yan ng counterpart ng government, ng atin pong employer, nang sa ganun ay makompleto, no, na babayaran yung arrears dyan po sa premiums ninyo ngayong taong 2024. So kaya po normal na mayroon pang nag-reflect na arrears dyan, especially kung hindi pa ninyo natanggap yung differential ninyo. So it means na hindi pa po na-remit din yung para pambayad dyan coming from your differential. Mawawala po yung arrears na yan the moment na makapag-remit na yung agency ninyo, no? Yung differential mayroong bawas doon na intended for your GSIS. So yun po ang magiging pambayad sa arrears na nandyan at mawawala na po yan the moment na remitted na yung contribution for the GSIS coming from your differential.